Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nilagdaan na ang Judiciary Fiscal Autonomy Act na magbibigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema na magsumite ng orihinal na budget proposal nito direkta yan sa Kongreso. Ang Pangulo biniro si Senate President Chis Escudero kaugnay sa pag-apply ng ilang senador sa Korte Suprema. Kaugnay niya, narito ang mga report ni Bombo Annalise Subirano. Ganap ng batas ang Judiciary Fiscal Autonomy Act matapos lagdaan ito kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Malacanang. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi niya na sa pamamagitan ng nasabing kalalagda na Judiciary Fiscal Autonomy Act, mas magiging episyente at mas malaya ang operasyon ng hudikatura. Inihayag ng Pangulo na sa ilalim ng batas na ito, ang proposed budget ng hudikatura ay direktang isusumite sa Kongreso at isasama sa pambansang pondo na kung paano ito binalangkas. Dagdag ng Pangulo na sa ilalim ng bagong batas, hindi maaring bawasan ng lehislatura ang pondong nakalaan para sa hudikatura. Itinakda din ng naturang batas na may kapangyarihan ang Chief Justice. Dagdagan ang anumang item at baguhin sa pamamagitan ng en-banc resolution ang alokasyon ng pondo. Sabi pa ng Pangulo, obligado naman ang Korte Suprema na mag-ulat kada 3 buwan sa sangay ng ehekutibo at lehislatura kung paano nila ginastos ang nasabing pondo. Ang Department of Budget and Management ay maaring hiwalay na magsumite ng kanilang komento at rekomendasyon sa budget proposal ng hudikatura. Kabilang sa sumaksi sa nilagdaang batas kanina ay ang miyembro ng Gabinete, ang Senado, Kamara at Korte Suprema. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And it is truly nice to see all 3 branches of government under one roof, working together to strengthen our country's democracy and democratic processes. Democracy can only take root when every Filipino is certain that the law is the same for all, and that those who create, enforce, and interpret these laws do so without fear, without favor, and without anyone holding them by the purse strings. Today, through the signing of the Judicial Fiscal Autonomy Act, we are putting safeguards in place so that the judiciary can work more efficiently and more independently. Our Constitution already mandates the judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year, and after approval shall be automatically and regularly. Samantala, biniro naman ni Pangulong Marcos si Senate President Chis Escudero at mga senador na nais umanong maging bahagi ng Korte Suprema ngayong may fiscal autonomy ang kataas-taasang hukuman. Pakinggan natin ang naging tugon ni Pangulong Marcos. Arroyo, Senate President Chis Escudero, and the Honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass his legislation? Sa nasabing seremonya, nakita namang magkatabi na umupo sina House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero. Kung maalala, naging maanghang ang banat ni Escudero dahil may ilang mambabatas umano ang nasa likod sa demolition job laban sa kanya. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.